Good morning, good afternoon, and good evening, Sir Clint. By the way, my name is Prince Lindbergh P. Cuervo, and today I'll be doing the laboratory for database administration and security. So, for the task 1, user and privilege management. So, first na ko button is mag-create of database. So, ang database name is ang company DB. For the next one is mag-create ko og duha ka users, which is ang admin user o ang staff user. So first na ko i-create is ang admin user. Then ang admin user is dapat full privileges siya. So i-allow na to tanan sa iya kay admin man siya. Then after is i-click nimo ang go. Then next is pilion nimo ang database nga itong i-create ganiha ang itong company DB. Then check all lang gihapon para sa full niya nga privileges. So, nauma na tao create sa admin user. So, next is ang staff user. Ang privilege niya is limited lang. So, wala siya delete. So, since limited lang man yung privileges, so, ang i-check lang nato is ang select, insert, o ang update. So, walay labot ang delete. Then, after is, i-click nyo mo ang go na po. The next is, pilihan na to ang database na itong i-create ganiha. Then, same process lang Japon, so wala siya delete na privilege. Then, after mag-create ang duha ka user na admin user o staff user is, i-verify na to ang privileges nila. So, i-test na to ang allowed o disallowed niya nga actions. So, first na to, i-test is ang admin user. So, log out lang ta. Admin.
Then select na to ang DB. Then query SQL. Then mag-create ta og table na for testing. So create. Then after na create na ang table. So next is ang mag-insert ta og mag-insert ta og ID sa atong table. So na siya ay ID which is ang 1. So next is i-update na to ang iyang value. So na-update na yung value. So check na to kung na-update ba. So na-update na yung value from 1 to 2. Then next is mag-delete ta o data. So delete. So successful ang delete na action. So check na to if na-delete. So wala na yung ID. So na-delete na ang data sa ato ang table. So the next one is the next user katong stop user. So i-verify na to ang iyahang privileges. So log out lang. Then add to sa database. So ang iyahang privileges is maka-select, insert, update o wala siya delete. So irita, balik na punta sa insert. Insert. So maka-insert siya og data. So next is test na to ang iyang update. So maka-update po siya which is tama ang ato ang set sa iyang privilege. So ang from ID nga 1 nahimo na siya ang 2. So test na to if maka-delete ba siya since wala na to gi-add sa iyang privileges ang katong delete. So as you can see is mag-error siya since ang privilege lang niya is ang insert, select o update. So wala siya delete. So mag-error na siya. So um,
tama ang atong gibuhat sa step 1. So for the next step is sa step ay sa task 2, database security and integrity. So mag-create ta og table nga naay primary keys and foreign keys and also not null and unique constraints. So first is mag-create ta og duha ka table. So log out lang. So admin atong gamiton para mag-create og duha ka table. So create department ID and then not null and unique. So na-create na nato ang isa ka table. The next one is mag-create pa ta og isa ka table na employees. So balik lang ta diri. Change na natin ito employees, then ID, name. So nandun lang nato. Then delete ko siya na i-null siya. Then email. Cardia po siya. Unique ang email. Then next is ang foreign key. So depth ID. Then so kini diri mo ni siya ang table na departments atong gikuan sa foreign key. So, foreign key. So na-create na ito ang duha ka table na departments of employees nga na-apply ang primary keys o foreign keys o ang not null o ang unique na constraints. So sa principle of privileges, so muna siya gani ang katong user sa admin user o sa staff user, which is ang admin user is actually full privileges while ang staff user is limited lang ang privileges, which is wala siya delete. So important na siya para for example sa staff is ma-reduce ang kanang mga misuse sa kanang queries. For example, if itagahan mo siya privilege na mag-delete, which is ma-delete ang data and maapektuhan ang isa ka company. Also sa strong password policies, important po siya para sa kanang
unauthorized na mga access. So dapat mas secure ang imong password o dapat strong ang imong password na gamiton. So for the SQL injection awareness, so important siya para sa prepared statements, which is makaprotect siya against sa kanang malicious na SQL executions. So for the task 3, which is ang backup and recovery management, so mag-create og backup sa ato ang tables. First is mag-create og backup sa atong tables. So click lang nato ang export, then export na nimo largo, then ma-download na siya as companydb.sql. Then for example, um, uh, for example sa isa ka staff is kanang maka-delete siya og kanang table or maka-delete siya og data, tabang siya para ma-recover ang data nga nawala. So for example pud sa kanang mag-corrupt ang sana database, so gamit ka siya para mabalik or ma-recover nimo ang data nga nawala, which is important para sa company. So mag-delete ta og table. So na-delete na tanan table. So restore na to siya using atong i-export na to. So ito lang sa import, click nimo ang import, then i-choose nimo ang file, then import lang nimo. Then after ma-import is mabalik na tanan tong nangawala nga mga tables, which is gamit siya and gamit siya and critical food siya, which is tabang siya para sa company para ma-recover ang mga data nga nawala. For example, mawala or ma-delete sa isa ka staff or employee. So napay uh, chances na mabalik ang data, which is important para sa isa ka company. So that's all for laboratory for database administration and security. That's all, sir. Thank you.